pagmamahal sa Panginoon.
Bagong tawag ng pagsamba, tayo po na po'y manalangin para sa linggo ito. Panginoon, muli kami nagsama-sama upang kayo'y sambahin sa araw na ito, Panginoon. Maraming salamat po sa buhay ng bawat isa sa amin na ibinigay niyo upang kahit ganun man, Panginoon, ka-busy sa aming mga gawain, sa kanyang trabaho, kami narito lahat upang kayo'y sambahin, Panginoon. Lahat ito'y pinapasalamat namin sa iyong mataas na pangalan. Amen. Para sa tawag ng pagsamba, tunay na ang Diyos ang aking kaligtasan, sa Kanya ako magtitiwala at hindi ako matatakot sapagkat ang Panginoong Yahweh ang aking kapangyarihan at kalakasan. Siya ang aking tagapagligtas. Malugod kayong sasalok ng tubig sa balon ng kaligtasan. Sasabihin nyo sa araw na iyon, magpasalamat kayo kay Yahweh. Siya ang inyong tawagan. Ipaalam ninyo sa mga bansa ang kanyang mga gawa. Ipahayag ninyo ang kadakilaan ng kanyang pangalan. Umawit kayo ng papuri kay Yahweh, sapagkat kahanga-hanga ang kanyang mga ginagawa. Ibalita ninyo ito sa buong daigdig, mga taga-Zion. Sumigaw kayo at umawit noong buong galak, sapagkat nasa piling ninyo ang dakila at ang banal na Diyos ng Israel. Sabay-sabay po tayong mawitin ang Joy to the World. Joy to the world, the Lord is come. Let every single king, let every God be very room, and let every to sing, let every to sing, and every to sing. Leave your reins, let all their songs and para sa pagsili ng ikalawang kandila ng pagdatal, tawagin po natin tawagin po natin ang UMM na pinamumunahan ni Tatay Jojo para sa pagsindi ng kandila ng pagdatal. Para naman po sa UMW, maaari po tawagan natin si Nanay Corino po sa pagsindi ng kandila. Sige po, sa lahat po ng tinawag na pangalan, kay Nanay Corino, kay Kuya Jojo, at saka kay Para. Tala po. Okay, kasi si Kuya Ogie na lang para sa kalalakihan. Anak ko rin. Tara po. Para. Sa anumang problema at suliranin sa ating buhay, pinapaalala sa ating Isaya na sa lahat ng ating paghahanda at patuloy mong paglapit sa
sa harian ng Diyos. Ang mga tinubos ni Yahweh ay babalik sa Jerusalem, magiging isiglang maawit ng bubuli. Lungkot at dalamhati, mapapalitan ng tuwa at ganap, magpakailanman. Panginoong Jesus, kayo ang kabuuan ng aming buhay, tawag sa patnubay ninyo, nararanasan namin ang kalibusan ng kagalakan. Puspusin mo ang aming mga buhay na nakatuon sa iyong analisip upang sa anumang panahon ang mga hawakan namin ay ang iyong kagalakan. Itulot mo rin ang maibahagi namin ang kagalakan na ito sa maraming naming kababayan na nakakaranas ng lumbay. Panalangin namin ito sa iyo, aming Panginoon Jesus. Amen. Ang kagalakan ng Diyos ay patuloy natin bubuksan mula sa pag-asa, kapayapaan, at ngayon ang kagalakan ng ikatlong kandila na nagbibigay sa atin ng tunay na liwanag. Pero sinabi ni Juan sa maraming taong lumapit sa kanya upang magpabautismo, kayong lahi ng mga lupong, sino ang nagbabala sa inyo upang tumakas sa puot na daraing? Ipinakita ninyo sa pamamagitan ng gawa na nagsisisi kayo at huwag niyong sabihin mga anak kayo ni Abraham. Sinasabi ko sa inyo, mula sa mga batong ito ay makakalikha ang Diyos sa mga tunay na anak ni Abraham. Ngayon pa may nakaamba na ang palakol sa ugat ng mga punong kahoy. Ang bawat punong hindi mabuti ang bunga ay puputulin at itatapon sa apoy. Tinanong niya kung ano pa ang dapat namin gawin. Sumagot siya sa kanila, sino man mayroong dalawang karawan, gawin mo ang isa sa wala. Gayon din ang kami ng sino man may pagkain. Dumating din ang mga maliliit na buwis upang pagpapautismo. Kaya nagtanong sa kanya, Guro, ano po ang dapat namin gawin? Huwag kayong sumingin ng higit sa dagat, sa dapat sumingin, tugon niya. Tinanong din siya ng mga kawal, at kami po naman, ano ang dapat namin gawin? Huwag kayong kukuha ng pera kanino man ng sapilitan o sa pamamagitan ng hindi makatwirang parata, at masiyahan kayo sa inyong sweldo, sagot niya. Nananabing ang mga tao sa pagdating ng Kristo, at inakala nila si Juan mismo ang kanilang hinihintay. Dahil dito, sinabi niya sa kanila, pinabautismuhan ko kayo sa pamamagitan ng tubig.
Ngunit ang darating na kasunod ko ay magbabautismo sa inyo sa pamamagitan ng Espiritu Santo at ng apoy. Siya ay hindi pa sa kayabihan sa akin, hindi man lamang ako karapat-dapat na makalang ng sintas ng kanyang sandalyas. Huwag upang inisin ang diligan at upang tipunin ang pinagsaming kamali. Ngunit ang ipa'y susunugin niya sa apoy na Gawlakan po mga kabataan upang sa awit ng mga bata. Maaaring po tawagin si Ate Yasmin upang sa dasal para sa mga bata. Ngayon po tiyoko at ipanalangin ng mga bata ito. Panginoon, salamat po sa buhay ng mga batang ito na patuloy mo pong iniingatan at patuloy mo pong ginagabayan sa araw-araw. Salamat po sa kanilang mga magulang na nagyado pong sila'y gabayan at patuloy na umalinga sa kanila upang sa'yo'y patuloy na maglingkod. At ito po ang aming salamat dalangin Panginoon sa pangalan ni Jesus. Amen. Good morning everyone po. Wala na akong boses. Oy, dilaw. Next week pa po yung dilaw. Advance ka. Joke.
Ayan. Happy birthday po sa mga taong aking babatiin. Si Mike Lay Indemne po sa December 18, si Aaron Ace Manapat, December 17, at si Heidi Santos po ay December 21. Ito po ang magiging worship steward natin next week, December 22 po. Akin lang po paalala na alas 8 po ang ating simba. Naghihintay lang po tayo ng konting minuto para po madagdagan naman yung bilang natin. Pero po kanina, sobrang late po natin. Nakakahiya naman po sa ating Panginoon na late na tayo ng linggo. Isang araw na nga lang po tayo nagsisimba. So, baka naman po maaari sa bawat isa po na nasa worship steward next week, ay agahan po natin. Lahat po, simula po sa liturgy hanggang sa candle steward po, hanggang sa PAW. Agahan po natin ang dating dito. 7:45 po sana nandito na po yung mga mangunguna sa atin. Para po ma-briefing kayo ni Pastor kung ano po yung mga gagawin nyo bago po tayo sumalang sa ating worship. Sige po. Next week po ay youth, organization po ng youth. Ang candle offering po ay si Louie Reyes and Giselle Reyes. Liturgist po natin ay si Justin de Guzman. Kids prayer po natin ay si Natasha Nicolceda. Offering basket po ay si Eldrin Mercado and Trixie Dulete. Building fund po ay si Marisa Gail Esguera. Tithes po ay si Charmaine Mendoza. And so flower sponsor po ay yung may birthday po na tatlo. Si Aaron Ace Manapat, si Mike Ray Indemne, and si Heidi Santos po. Kung wala man po sila dito, maaari po bang pakiremind po sila? Maibigay po ito bago mag-Sabado po. At sa Advent candle po natin, ulitin po natin si kapatid na Oliver Gatos. Sa mga kababaihan po ay si Ate Mercy Cruz po. At sa mga bata po, hindi po kasali si Kuya Marvin. Si Ashley Yesa Mercado po yan. Si Kuya Marvin po ay for the Christmas pa. Sa ating praise and worship din po ay si Pamela Faith Salonga. Ang kanya pong backup ay si Ashley and si Lord River. Sige po. Si Ate Jenna po ay sa keyboard. Si Mike and si Kyle po at saka si Joshua ay sa guitars. And si Giselle po ay sa drums. Nasaan po ang ating mga alkansya? Parang wala po akong nakikitang may dala. Saan? Pakialog nga. Ay, my goodness. Ang tagal po nating in-announce. Maaari niyo pong dalhin ito bukas. Bukas po. Andito po si Ate Laling. Pakiabot po kay Ate Laling para po ma-opponents ng finance po para mabilang po nila. Mga kapatid, December 16 na po bukas. Susunod po na linggo ay 22 at sa susunod pong mga araw ay 25 na po. So, sa 23 po natin gagamitin yung maiikom nating mga pera. Kailangan po natin malaman kung magkano po ba ito. Kung may maipambibili po ba tayo kahit kakaonte or wala po. No. Nakikita niyo po ba yung mga regalo dito? Wala pa po kayo nilalagay dyan pang raffle, diba? Yan. Maraming salamat po sa nag-asikaso nito, si Kuya Aaron po. Siya po ang nagsumikap na makahingi. Yung iba pong appliances ay may nag-donate po ng pera, pinabili na po ng appliances at madadagdagan pa po. So, sa mga iba po, kaya pa pong magbigay, magkaloob ng mga iba pa pong pwede nating pang-raffle. Kahit po hindi appliances. Malay mo, magdala si Ate Ann ng ham. Ayan. Mari po natin dalhin. Kahit po sa 23 po ng gabi, pakidala na lang po yung mga kaya natin ibigay. Ay, yung ham daw po, sabi ni Pastor. Hindi ka daw walang pastor. Ayan. At ang ating pong simbang gabi ay gaganapin sa ganap na alas 6 ng hapon, simula December 16 hanggang December 21 po.
Maaari po na alas 6 ng hapon magsisimula po tayo. Sa mga nagtatrabaho po katulad ko, pinipilit po natin dumating ng nasa oras. Nawa po ang bawat isa sa atin ay pilitin din po natin dumating sa oras. Na. Sa mga pau po na mangunguna dito, wala pa po nagsasabi sa team kung ano po yung mga kakantahin nyo. Pakibigay na lang po yung line-up nyo ito pong araw na to. Kung sino po yung mga organization na kakanta. So, ayan po yung per day natin na maglilingid sa bawat simba natin. Sa isang, kunyari po, council, meron po silang isang kanta gagawin po as a council. Yun po yung magiging part nila dun sa mensahe ng awit. So, wala pong kanta yung bata paggabi, per organization po yung kanta natin. At sa darating na December 22 po, alas 6 din po ng hapon ang ating Christmas Cantata 2024. Meron po bang mangyayari? May nagpa-practice po ba? Yung mga youth po, opo, nagpa-practice, saka yung mga bata. Yung mga choir po, kaya nyo pa po yan, habulin nyo pa po. Mag-repeat performance tayo, sanay naman tayo dyan eh. No. Saka po yung mga bata po ay ang kanilang costume po, pa-ready na din po. Reminder lang po ulit, wala po magsusuot ng mga nakakatakot, no? Pwede po tayo maging Joseph, Shepherd, Star, Angel, no? Yan po yung mga costume na ating suotin. Sa darating na December 23 po naman ay ang ating taunang Church Christmas Party sa ganap na alas 6 ng hapon. Dito sa ating iglesia, kumain na po tayo ng early dinner upang may lakas para sa ating raffle at mga palaro. Ang ating pong ticket ay magsisimulang ibenta sa alas 6 ng hapon hanggang alas 7 po ng gabi. Magtitinda po kami ng ticket, pero pwede pa naman pong humabol kung late pong darating since opportunity rin po iyon ng mga taong malilate dahil hindi naman po nila inaasang malilate sila. Sa darating na December 24 po ay meron po tayong gaganapin na pagsambang bahay. Ito po ay tauna natin ginagawa with offering po ito. Maaari na lang pong dalhin yung offering kasabay ng paghahandog natin sa December 25. Ang inyong pong liturgy at sermon na ibibigay po namin ng December 23 para po hindi nyo mawaglit. Ngunit dadapot subalit, huwag nyo pong iiwanan sa simbahan po. Iyon yung iba po nakakaraang taon, nakaipit lang po sa mga upuan ng ating church. December 25 po ay ang ating Christmas worship sa ganap na alas 5 ng umaga. Paalala lang po sa mga magiging liturgies at koy para mapaghandaan po nila ang araw na ito. Ito po ay council member po ang nangunguna. Ate Koy. Ayan po. Si Ate Yasmin Control po ang liturgy. Si candle offering po natin ay si Lane Nadine Rodriguez at Natasha Nicole Seda. Offering basket po ay si Farah Muhammad Alzini and Mia Javier. Flower sponsor po si Princess at si Jasmine K. Villaramo. Sa Advent Candle po ay pangunaan po tayo ng council member din. Christiana Jade Gatus, Marvin Santos, Ruth Pascual, at ang kapatid na dito sa Longga. For the praise and worship team po ay si Jean, si Pia and si CJ po, si Lordy Bird, si Edmar and Kyle, si Joshua and si Kuya Teo. Yun lamang po, baka po. Okay, wala na po. Wala akong may birthday. Wala pang idadagdag. Kasama po sa birthday si Pio. December 18 din po siya. 1 year old na sa Wednesday. Yan. Sige po, panalangin po natin yung lahat ng mga may birthday. Sino-sino po ba siya, Ate Ika? Yan. Okay, sige po. Tayo ay manalangin. Lord, patuloy po kami nagpupuri at nagpapasalamat, Panginoon, sa iyo sa umaga ito, sa lahat ng iyong anak na may birthday, Panginoon. Tunay, O God, na ikaw yung humipo at umalaw sa kanilang mga buhay at patuloy na maranasan nila
Ang iyong dakilang pag-ibig ay dakilang pagmamahal at lalo tigit ang iyong patuloy na pagsubaybay sa buhay ng bawat isa. Salamat po sa iyong dakilang pag-ibig. Salamat o Diyos sa iyong dakilang pagmamahal sa lahat ng iyong anak na patuloy na magdidiwang ng kanilang arawan at patuloy na iyong pagpapalain sa araw ng kanilang mga buhay. Sa iyo Diyos ang papuri pa sa salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Mula po sa aklat ng Lucas chapter 3, bibigyan ko lang din po ng pansin yung katulad ng ating pong teksto ay ating sagotang pagbasa. May part lang po ako na uulitin. From the beginning verse 7 up to verse 11. Sabi po dito, maraming tao ang pumunta kay Juan para magpabautismo. Sinabi niya sa kanila, kayong lahi ng mga ahas, sino ang nagsasabi sa inyo na makatatakas kayo sa darating na parusa ng Diyos? Kung tunay na nagsisisi kayo sa inyong mga kasalanan, patunayan ninyo ito sa inyong mga gawa. Huwag ninyong isipin na hindi kayo mapaparusahan dahil mula kayo sa lahi ni Abraham. Sapagkat ang daan ninyo, kahit ang mga batong ito ay magagawa ng Diyos na maging mga anak ni Abraham. Ngayon pa lang ay nakaamba na ang palakon na pagputol sa mga puno. Ang mga punong hindi namumunga ay ng mabuting bunga ay puputulin at itatapon sa apoy. Verse 10, tinanong ng mga tao si Juan, ano ang dapat namin gawin? Sumagot siya, kung mayroon kayong dalawang damit, ibigay ninyo ang isa sa taong walang damit, at kung mayroong pagkain kayo, bigyan ninyo ng ang walang pagkain. Ang Diyos po ang magpala sa pagbabasa ng kanyang buhay at banal na salita. Tayo lumako sa ating offering para sa ating Panginoon. Para sa pinapangarap nating building fund,
Okay, tayo manalangin. Aming Diyos, patuloy po kami nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo sa umaga nito. Muli sa patuloy na kasaganaan, kagalakan, katuwaan na kami pinagpala sa buong linggo ng aming mga buhay. Ito naman, Panginoon, yung panahon at oras na ito ay may balik namin sa iyo mga pagkapalang ito. Nanawa sa bawat biyaya na aming tinanggap. Ikaw yung Diyos na patuloy na mapaghandagan namin ng tunay at dapat na magpapasalamat. Kaya salamat, Panginoon, sa bawat laputan at bawat sisigla na iyong mga anak na patuloy na buksan mo ang pintuan at ang bintana ng kalangitan upang kami pasaganain sa lahat ng oras ng aming mga buhay. Sa iyo kami, O Diyos, na pupulit papasalamat na nawa sa bawat taway, sa bawat mapagpalang amay at mapagpalang puso, Panginoon, na naghahandog ng kanilang hanap. Ang mga pangako, ikaw po, maging sa aming building pan, kasama ng Panginoon, ang lahat ng aming itiin sa iglesia ito. Tunay na naway din mangyari at pagganap sa paraan ng mga pagpapalang ito na patuloy namin inihangin. Ito'y aming manalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Hindi po kayo pantay. Kuya, akit na sa taas.
Kapakdan ng bayan, Kapakdan ng bayan, kapakdan, kapakdan ng bayan. Sarap po mag-practice sa gitna, no? Sinama-sama kami, hindi naman namin narinig yung paano nila pinaractice yung gahapon. Okay, magandang maga po sa ating lahat. Yan. Katulad po ng ating ikatlong kandila. Sabi nga, ito po yung panahon na tayo ay tunay na maligaya, no, joy. Subalit sa buhay po natin bilang isang mananampalataya, katulad nga po ng teksto natin sa umagang ito ay ating matatagpuan hanggang sa aklat ng San Lucas chapter 3 from beginning verse 7 up to verse 18. Ito'y bahagi ng pag-iinggan niya o pagsasalita ng pagsisisi, pagbabalik loob, paghihintay, na sa ginagawa po natin sa ating buhay, kung tayo ay mayroong tunay na kagalakan na nararanasan sa ating mga puso. Ito po. Ang totoo, sabi ko kanina sa team, is yung paghihintay ay isang napakahalagang bahagi, lalong-lalo na sa ating pananampalataya. Pero yung maghintay ka sa isang tao na hindi mo alam kung darating o injuring ka na walang pasabi, parang napakahirap yatang gawin natin Annabel, no? No, kasi sabi ko nga, ang salitang yun daw masarap hintayin yung pagdating ng payday. Yung lalo na ngayon, yung mga naghihintay na mga 13 man. No, pero wala na yata masyado nagbibigay ng 14 man ngayon sa mga company. Pero alam mo, ang DepEd, ang teacher ng DepEd, ubus na. November pa lang yata. No, hinihintay na nila yung kanilang pero alam mo po, may back pa yan. Yung pong salitang paghihintay o yung salitang pagtatal ng ating Panginoon sa ating mga buhay, ito yung may kalakip na kaligayahan. Subalit, sabi nga doon, ang paghihintay ay hindi lamang dahil mahal mo yung isang tao, kundi sa paghihintay na iyong ginagawa, ito ay ginagawa mo dahil yung taong ito, lalo-lalo na sa ating pananampalataya, yung Diyos natin yung nagligtas sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya mga magulang mga kapatid, ilang bagay po ang naisipakita ng Diyos sa atin sa umagang ito, na sa ating mga puso, ito po ang ibang bahagi po nito, nabanggit ko kahapon doon sa kalalakihan tsaka doon sa mga kabataan gabi, doon sa ating pong pao. Pero gusto ko pong ipakita muli, ibigay po sa inyo lahat muli. Sabi doon, una ay yung salitang paghihintay ng pagbabago ng iyong puso. Mga kapatid, ilang panahon, ilang dekada na naghihintay ang Diyos na mabago ang ating mga puso. Baka sabihin niyo po, ang sama ko ba para sabihin ng pastor na kailangan kong baguhin ang puso natin? Hindi ko naman sinasabing masama tao kayo. Hindi ko naman sinasabing mamamatay tao kayo. Pero, meron pang dapat baguhin ang ating mga puso. Amen. Huwag po natin sabihin wala nang pwedeng baguhin ang puso mo. Kahit ako, may gusto pa akong baguhin naman sa buhay ko. At yung pagbabago na yun, katulad ni Juan Bautista, sabi doon, nagturo si Juan Bautista sa kanyang mga nasasakupan na magbalik loob at maghanda sa pagdating ng ating Panginoong Jesus. Sabi nga niya, hindi babalik ang Diyos hanggat hindi nagbabago ang ating mga puso. Pero
dumating ang Diyos na hindi nagbabago yung ating mga buhay o yung ating mga puso. Ang tagal-tagal mong naghintay sa pagbabalik ng Panginoon. Ang tagal-tagal mong isinelebrate ang salitang Pasko ng kapanganakan ni Jesus. Ang totoo, sabi ko nga, pag ang Pilipino, tayo yung sabi ng speaker namin kahapon, ang Pilipino po ang pinakamahaba. Totoo naman. Na isineselebrate o pinaghahandaan ng Kapaskuhan. Sabi nga niya, nung po kami ay, si Ate Sherry po, ay lay leader ng Baliwag, sabi niya doon, alam niyo sa Taiwan po, sa ibang bansa, napaka-normal ng Pasko. Ewan ko sa paano nung nag-upload si Ate Annabelle. No. Napaka-normal nga. Araw na lang, Pasko na. Nasa loob ka pa ng trabaho. Diba? Pero tayo, hinihintay natin ang kaarawan ng Pasko. O Pasko sa ating mga buhay. Amen? Kasi bakit? Kasi, kaya natin hinihintay dahil handa tayo magregalo. Kung may pangregalo. No. Kung walang pangregalo, manahimik ka na lang. Di ba? Pero sabi ng Lord, ang sinasabi niya dito ni Juan Bautista, pinaghahandaan niya ang bawat kanya nasasakupan upang magbago ang kanilang mga puso habang may panahon pa at habang nasa panahon ng paghahanda ang kanilang mga buhay. Sabi ni Juan Bautista, paghandaan nyo. Matagal na po tayo nag-prepare. Pero ang sabi nga natin, yung pagbabago po ba ng puso natin, ilang porsyento na ang nabago sa buhay natin o sa puso natin. Dapat may porsyento na po yan. Kung isipin, dapat may tubo na nga eh. Yun po yung sinasabi ng Lord sa atin. Ngayon, sa pagbabago ng puso natin, anong mga paraan ang pagbabalik natin o ng paraan ng pagbabago natin para sa ating Diyos? Una, ang sabi doon sa Luke chapter 3 verse 8, magbalik loob. Huwag mag-aksaya sa panahon ng mga kasalanan o paggawa ng mga kasalanan, kundi ikaw ay laging magbalik loob sa Diyos. Bakit po yung paggawa ng mali, nagagawa natin na pag-aaksayahan natin ng oras, ng panahon, di ba? Pero bakit yung pagbabalik loob natin sa Diyos, hindi po natin magawa? Hello? Na, sasabihin ko, ayan na naman kasi pastor, pinapagalitan na naman kami. Hindi ko po kayo pinapagalitan, pinapaalalahan. Ang totoong kasabi po ako dito, lahat tayo dito, no? Kailangan lagi nasa puso natin yung salitang pagbabalik ng papuri, pagbabalik ng pagpapasalamat, pagbabalik ng pagsamba sa ating Diyos. Kung marami tayong ginagawa sa buhay natin ng mga bagay na mali, ang sabi ng Lord, dapat ang ipakita natin o ang pinakita ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin ay yung salitang pagmamahal. Minahal tayo ng Panginoon, tandaan niyo po yan. Ang Diyos ay nagpakita ng pagmamahal sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya tayo bilang mga Kristiyano, dapat magpakita rin tayo ng pagmamahal para sa ating mga kapwa. Hindi po sapat na tayo ay sabihin isang holy. Pero kung wala kang pagmamahal sa kapwa mo,
hindi po masasabing ikaw ay isang tunay at ganap na Kristiyano. Ang tunay na pagiging mabuting Kristiyano, hindi lamang po nakikita dahil sa itsura o lagi kang sinasabi natin, eto ginagawa ko to lagi. Nagbabasa ng Biblia, nananalangin, uma-attend sa mga gawain, lahat, ginampanan ko na. Pero pag nakita mo yung kapwa mo na may ginawang mali, gigil ka. Diba? Ang mabigat, nagigil ka na nga, nagsalita ka pa. Diba? Totoo yung sinasabi ng Panginoon sa Proverbs na open rebuke is better than secret love. Pag mahal mo yung tao, i-correct mo yung mali niya. Pero, depende. Hindi po in public ang correction for mistake. Pag mali mo yung isang kapwa mo, yung taong mahal mo, kausapin mo. Sabihin natin, Giselle, parang nakita kita ng isang araw, may ginagawa ka ng tama. Kasi po, yun yung tamang respeto, yung tamang pagmamahal, yung tamang encouragement sa kanya. Kasi pagalitan mo man siya, mag-usap man kayo, hindi yung magdaramdam sa'yo. Bakit? Kasi importante siya sa'yo dahil sinikreto mo. Unlike, pag tayo ay nag-usap, sabi nga ng Lord, ang pagmamahal sa kapwa ay pagbabahagi ng mga bagay na concern tayo at the same time pagbabahagi ng meron ka. Yun nga sabi ko sa inyo that time, may lumapit sa inyo, sinabi sa inyo, Kuya Michael, pwede ba makahingi ng 20? Tapos sasabihin ni Kuya Michael, tara, kapatid, ipag-pempray kita. Tapos pagdating ng, sige kapatid, pinapala ka na ng Diyos, pwede ka na umuwi. Hindi naman yung prayer ang kailangan niya. Ang kailangan niya, bigyan mo siya ng 20. Amen. Sasabihin natin, mahal ko yung kapatid ko na yan. Pero, pag lumapit sa iyo, di mo naman mabigyan. Diba? Walang anak ng Diyos na naghihirap, pero lahat ng pagpapalang tinanggap ng anak ng Diyos, sapat. Ako naniniwala po na pagiging anak ng Diyos, hindi ka maghihirap unless na lang kung may business ka para payamanin ka ng Panginoon. Pero, yung lahat ng meron ka sapat sa buhay mo. Kanulat po ng isang araw, sabi ko, nung isang araw, sabi ko, Lord, magpipilespas fellowship ang workers. Sabi ko, ano kaya ako ang mga iniisip namin? Ano kaya ako mga gift doon? Sabi ko sa isip ko gano'n. Ako lang ang nagsasalita sa sarili ko. Ako lang ang nagtatanong sa sarili ko. Nung nakita ko po yung mga gift kahapon, yung mga pastor, kasi po siguro po mga 5 cubic feet yung isang refrigerator na Honduran. Lahat kami nag-claim. Kaso lahat kami umuling luhaan. Isa lang ho ang nagtagumpay, si Ate Cleo. No, si Ate Cleo lang ho nagtagumpay. Pero, nung nagpapamigaya na po ng mga small things ng mga gift, sabi ko, ito na lang ba ako mapapanalunan ko? Sabi ko, hindi na ba ako kasama sa raffle ng malaki? Yan. Yung pala pang lahatan, pang general. Gumawa sila ng part ng general. Alek, nung last year, ibang system. Kaya nakuha ko po yung bowl na may box na may dalawang sandok. Sabi ko, ito lang po ako regalo ko. Sabi ko, gano'n na legit. Sabi ko, ay hindi.
niloloko pa ako ni Pastor Sunny. Sabi ni Pastor Sunny sa akin, Pastor Ted, hindi ka nakasama sa regalo. Kaya nung natanong niya, ang nakuha niya po ay spaghetti. Oh yun, ako may lalagyan, ikaw may luluto. Samahin ka po natin. Hati tayo. Sabi ko sa kanya, sabi ko, hindi na rin ako kasama sa raffle. Sabi niya, gano'n. Oo nga ako, luha pa lang ako tayo, uuwi dito pare-pareho. Pero nung nagsalita si Pastor Carl, sabi niya, appetizer lang po yan. Sabi niya gano'n. After po nun, at nag-major prize po sa mga workers na lang hindi na po kasama yung mga family. Dami din po, katulad po ng pinamigay natin, pinamibigay natin. Marami rin sila pinamigay. At nung sabi ni Pastor RP, ilan pa po yung wala? Ako, si Ate Tunets, Pastor Sunny, parang 4 po yata kami. 4 kami na natira. Doon sa last, kami mag-asawa, tsaka si Pastor Sunny. Then, after po nun, sabi niya, sige, tumayo na kayo. Ang natitira po doon, alam niyo kung ano, isang 1,000, isang 25 kilos of rice. Sabi ko sa sarili ko, lusot na kami mag-asawa. Kung sa kanya mapupunta yung 1,000 o sa akin mapupunta yung 1,000, pag napunta sa kanya sa akin yung 1,000, tsak sa kanya yung bigas. Pag sa kanya napunta yung 1,000, tsak sa akin ako mapupunta yung bigas. Kasi 4 na lang eh. 4 na lang kami magtutunggal eh. Para-paras yung 3, para-paras isa lang ang cash. Unang-unang pangalan niya. Sabi ko, ay, 1,000. Sumunod na binunod pangalan ni Pastor Sunny. Pagkasunod kami ng pangalan ni Pastor Sunny. Kaya sabi ko, praise the Lord. Sabi ko, Lord, ito yung pinaisip ko sa akin yung isang araw. Mag-uuwi ako ng bigas, hindi ko lang alam kung saan gagaling. No. Talagang mahal tayo ng Diyos. Amen. May mga bagay na ginagawa ang Diyos na inilalagay niya sa isip natin, pero may mga pagkakataon na tinatanong natin na sarili natin, paano? At kailan mangyayari? Ganun tayo sa pagmamahal natin sa kapwa. Na sinasabi ng Lord sa atin, na sa buhay natin, from the Luke chapter 3, verse 13 and 14, sabi doon, kailangan ang isang tunay na nagmamahal ay nagpapakita ng kanyang integridad. Mga kapatid, uulitin ko, napaka-importante sa isang Kristiyano ang salitang integridad at moral. Kaya sinasabi po ng kawikan, mas masarap piliin ang mainam o ang isang pangalan o ang marangal na pangalan kaysa sa isang bagay sa ating mga buhay. Mga kapatid, tandaan po natin, ang tila po natin ang siya nagpapahamak para mawalan po tayo ng integridad at moral sa ating pagkatao. Tama po ba? Ang dila natin. Sabi doon sa Santiago, maliit na bahagi ng ating katawan nakatago, pero pwede kang sumira ng isang puri o isang buhay ng tao at mawalan ng integridad ang isang tao dahil sa isang maliit na bahagi ng iyong katawan. Kaya mga kapatid, tandaan po natin, ang paghihintay natin sa Diyos ay may kasamang pagtitiis. Ang paghihintay natin sa Diyos ay may kasamang paghahanda o pagkakataon na tayo ay binibigyan pa niya ng mga chances ng ating buhay. Huwag po nating hayaan na ang ating puso, katulad ng ating teksto na binasa kanina, huwag ang lahi kayo ng ulupong, sa binasa kong text, lahi kayo ng mga ahas. Mga kapatid, tandaan po natin, ang tinitignan po ng tao sa atin, o ng Diyos sa atin, yung laman ng ating puso. Pangalawa, kung paano tayo nagbabago gradually, hindi po instant.
Gradual tayong binabago. May instant na binabago ang Diyos. Pero hindi tayo kabilang doon sa mga instant. At ang sabi pa ng Lord sa buhay natin, yung kagalakan na ginagawa natin ito dahil mahal natin at tinanggap natin si Jesus. Huwag po natin sayangin. Taon-taon inaalala natin ang Kapaskuhan. Taon-taon inaalala natin ang kapanganakan. Taon-taon nagbibigay tayo ng panahon para magdatal, para magsimbang gabi. Bukas, simbang gabi na po, baka makalimutan nyo, 6:00 po, Kanina po, 8:15 na, hindi pa po kami makapagsimula. No? Tama po yung sabi ng ating CE. Sa pag-ibang bagay po, huwag po natin hayaan na maghintay ang Diyos sa atin. Amen? Huwag po natin hayaan. Kasi tayo naman ang dapat na naghihintay sa Panginoon. Paano po kung biglang sumara yung pintuan na yan? Di ba? Hindi ko naman sinasaka, biglang sumara. Naalala ko po, alam niyo po, doon sa Compra, nag-usap po ang council. Ewan ko kung pag ito next year, aagrihan ng council. Nag-usap po ang council ng Compra noon na kami po ay magsasara ng pintuan sa Iglesia ni Cristo tayo. Totoo po to. Kahit tanongin niyo po yung mga lahi ng rayo doon. No. Pagdating po na after po ng Sunday school, nakatayo po ako doon sa pintuan ng gate na ganyan. 7. 6:30, gano'n. Kasi 6 po ang simula ng Sunday school namin doon eh. 6 to 6:30. Pag nakita po ako ng mga miyembro doon sa labas, alam nila tapos na ang Sunday school. Maghihintay po ako ng mga ilang minuto. Pagpasok ko po, pag okay na lumingon ng kanan at kaliwa ko, nakikita ko yung mga miyembro na tatakbuhan na. Dahil alam nila, pag pumasok ako, sarado pito eh. Lalo na pagtapos na po na ng processional, sarado na talaga pintuan. No, hindi namin sila hihintayin. Pero makakapasok naman. Yun naman ang pinakamaganda doon. Makakapasok. Kaya nga lang, sa ganitong pinto, pasok mo, kung sa tidor kasi yung papasok, kita-kita. Lalo na kung tatanawin pa yung doon sa nanggaling. No. Kaya, alam niyo po, may dalawang ang DS po natin, DS Elias, kung kilala niyo. Siya po yung naka-experience noon sa Compra na 2 beses siyang nagbisita sa church, pero 2 beses siyang nalate. Sabi niya sa akin, pati ba naman ni KDS, walang konsiderasyon? Ay, hindi po, bawal po konsiderasyon dito. Doon kayo dumaan. No. Mga kapatid, sinasabi natin, hinihintay natin ang Diyos. Pero ang totoo, ang Diyos ang pinaghihintay natin. Hindi tayo ang naghihintay sa Diyos. Ang totoong Kristiyano, ang totoong mananampalataya, nagtitiyaga, napupursige, at lalatikin. Huwag po natin maging content ng ating mga isip yung salitang Pilipino tayo. Tandaan mo, Kristiyano ka, mananampalataya ka, anak ka ng Diyos. Ikaw ang dapat naghihintay sa hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Dahil sabi nga doon sa aklat ng mga pahayag, baka pag narinig natin yung trompeta ng Diyos, hindi natin marinig dahil wala tayong pagdinig at hindi tayo nakasama doon sa kagalakan at katuwaan na ibinibigay ng Diyos. Tandaan po natin muli, masarap maghintay sa pangako ng Diyos. Masarap maghintay sa mga biyaya ng Diyos. Pero lagi din po natin tandaan, masarap magbalik ng pagpapasalamat para sa ating Diyos. Mapagpalang umaga po sa ating mga.
si panalangin, pagpasalamat sa ating Diyos, tayo pong lahat ay inayayahan ng Diyos na dumulog sa kanyang dulang upang tayo po ay magpasalamat sa kanyang kabutihan. Salamat o Diyos sa iyong pag-ibig, salamat o Diyos sa iyong pagmamahal. Salamat sapagkat sa aming mga puso, Panginoon, tunay na patuloy mong binabago ang laman ng aming mga puso. Katulad nga po ng lagi mong pinapaalala sa amin, ng lahat na nakipag-isa kay Kristo ay bago, wala na ang dating pagkatao. Sapagkat ang aming mga puso, Panginoon, ay patuloy mong sinisiyasat sa lahat ng bahagi ng aming mga buhay. Mula sa aming isipan, mula, Panginoon, sa laman ng aming mga puso. Lord, alam namin, marami pa rin kaming garbage sa aming mga puso, sa aming mga isip. Mga bagay na mali, mga bagay na kulang, o mga bagay na hindi namin mapitawan. Pero alam namin, O Diyos, kaya kami narito sa iyong dulang, sa iyong harapan, dahil hinihintay namin ang iyong tunay na pagbabalik. Hinihintay namin ang iyong patuloy na pagtubos o pagtanggap sa amin na kami ay magmamana ng isang kaharian, na kami ay magmamana ng isang buhay na may kagalakan, at kami ay magmamana ng isang tahanan na iyong pinangako sa aklat ng Juan. Nang bawat isa na iyong mga anak na matiyaga na naghintay sa iyong pagbabalik ay ipaghahanda mo ng isang tahanan. Tahanan na walang balakid, walang mga alalahanin. Tahanan na hindi kami magugutom, hindi kami mangangailangan ng anumang bagay sa aming mga buhay, kung hindi isang tahanan na naroon ang tunay na kapayapaan. Naroon, O Diyos, ang tunay na pag-asa. Naroon, O Diyos, ang tunay na ligaya, sapagkat ikaw ang tunay na aming hinintay sa aming mga puso at sa aming mga buhay. Panginoon, nawa sa aming mga buhay na ito, mabalikan mo kami na kami ay nananatiling matatag. Mabalikan mo kami na kami nananatiling tumitindig sa iyong kalooban. Na naroon ang integridad, naroon ang moral, na tunay na sa aming mga puso. Karapat dapat kaming tanggapin ang iyong tunay na pagmamahal, ang iyong tunay na pagliligtas. At naniniwala kami, Panginoon, na sa umagang ito, sa iglesia ito ng Inaon United Methodist Church, pabayaan mo, O Diyos, na maranasan ang bawat isa sa iyong mga anak, mula sa iyong mga anak na nakaluhod ngayon, at sa iyong mga anak na nasa upuan. Panginoon, tunay na huwag mawalan ng kabuluhan o mawalan ng saysay ang aming paghihintay sa iyo. Sapagkat ito yung pangako mo na kung kami ay patuloy na mananatiling tapat na naghihintay sa iyo, kami yung magkakamit ng kaligtasan. Kaligtasan ng aming kaluluwa, kaligtasan ng aming puso, kaligtasan, Panginoon, ng aming pamilya. Na tunay na ikaw ang natinanggap, ikaw ang nararanasan.
hindi kapahamakan, hindi balakid ang aming maranasan, kung hindi isang kaligtasan na ipinangako ng Diyos sa aming mga buhay ngayon. Panginoon, salamat po at naniniwala po kami na mula sa aming mga pamilya, O Diyos. Kung may mga pamilya, mahal kami sa buhay, na matagal na namin hinihintay na makasama sa ganitong klase ng pananampalataya, sa ganitong klase ng pagsamba. Panginoon, patuloy ka po pumilos sa aming pamilya. Mula sa aming mga magulang, mula, O Diyos, sa aming mga kapatid, mga kamag-anak, mga pamangkin, mga taong malalapit sa aming mga puso. Alam namin, Panginoon, na kung bakit sila naririyan ay dahil hindi lamang para maghintay kung ano yung kanilang magagawa, kung ano yung kanilang trabaho, kung ano yung mga bagay na kanilang gagawin sa araw-araw ng kanilang mga buhay. Kung hindi, kaya naririyan ang mga taong malalapit sa aming mga puso ay dahil naghihintay sila ng pagliligtas mo. Naghihintay sila ng tunay na pagmamahal mo. At ito, O Diyos, ay tunay na pinagkakaloob mo sa buhay ng bawat isa sa amin. Panginoon, umuwi po kami sa aming mga pansamantalang tahanan. Dahil hinawa namin, O Diyos, ang patyagang paghihintay sa iyo. Hanggang sa iyo, ikaw, sa iyong pagbabalik, maranasan namin ang tunay na kapayapaan at kagalakan, maging ang kaligayahan na tunay na kami ay susunod ayon sa iyong dakilang kalooban. Panginoon, muli, tinataas namin sa iyo ang iyong anak na nasa panig ng karamdaman. Lord, hindi po kami magsasawa na sila'y ipanalangin sa iyo, sapagkat alam namin na ibinibigay mo sa kanilang mga buhay ang tunay na kalakasan, ang tunay na kasiglahan, ang tunay na kagalingan at kagamutan sa kanilang mga pisikal na pangkatawan. Salamat po muli sa buhay ng Kuya Edward, O God. Salamat sa buhay ng Kuya Tim, kina na Carol, Panginoon, kay Kuya Andrew, kay Nanay Norma, O God. Lord, salamat maging sa buhay ng Kuya Gurin, maging sa buhay, Panginoon, ng Kuya Pwede. Maraming salamat. Hindi mga biro ang kanilang pinagdaraanan problema o karamdaman sa kanilang katawan. Kasama, Panginoon, si Aaron, O God. Lord, alam namin napakalaking battle ang hinaharap nila sa araw-araw na kanilang mga buhay. Pero naghihintay pa rin sila ng iyong habag. Naghihintay pa rin sila, Panginoon, ng iyong awa. At maging, O Diyos, sa lahat ng mga anak mo na nagme-maintain ng gamot dahil sa kanilang diabetes, Panginoon, dahil sa kanilang mga hypertension, O God. Lord, pagpalain mo po sila. Ingatan ang kanilang pisikal na pangkatawan. At naniniwala po kami, ang iyong pangako ay hindi nagbabago ngayon at magpakailanman. Salamat sapagkat alam namin, O Diyos, maging sa aming mga senior citizens, O God, salamat sa kanilang malawak na pangunawa, salamat sa kanilang mataas na antas ng pananampalataya. At nawa, maranasan pa rin, O Diyos, ang iyong pag-ibig, ang iyong tunay na pagmamahal. Panginoon, uuwi kami ngayong umaga. Nawa, sa aming pag-uwi, O Diyos, mula sa aming mga bata, kabataang may gulang, at maging, O Diyos, sa mga kababaihan at kalalakihan,
Nawa ang pangapanalangin na kanilang hinihingi o minimithi ay patuloy na magkaroon ng tunay na kaganapan. Salamat, Panginoon, sa umagang ito. Salamat, O Diyos, sa bawat biyaya. Salamat, O Diyos, sa bawat napapala at maging ang aming inihandang na Christmas kantata, ang aming simbang gabi, ang aming giving, O Diyos. Lord, alam namin, patuloy mong pagpapalain ang iglesia ito upang matugunan namin, O Diyos, ang lahat ng aming pangangailangan para mapasaya namin sa araw na darating, hindi lamang ang mga bata, kung hindi ang bawat pamilya. Salamat sa iyong pag-ibig, salamat, O Diyos, sa iyong pagmamahal, at salamat sa iyong dakilang pagyakap na patuloy na iyong ipinagkakaroon. Sa iyo, aming Panginoon, patuloy na nagpupuri. Sa iyo, aming Panginoon, patuloy na nagpapasalamat sa dakilang kapangyarihan, kabutihan, kapanatagan, at tunay na pangangalaga at pagpapagaling at pangangasiwa ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo. Amen and Amen. Purihin ang napagpalang Diyos ng buong sanlilikha, purihin sa kalangitan, Ama, Anak, Diwawala. Patuloy po nating tanggapin ang pagpapala at ang biyaya ng Diyos sa mga sumasalangit. Dakilang kahabagan at kagalingan sa lahat ng ating mga kapatid na may mga karamdaman, na patuloy na bigyan sila ng kalakasan, panibagong pagkakataon ng buhay na may kapanatagan at tunay na may kagalingan. Sa bawat biyaya na ating tinatanggap ay ating matanggap ang papasalamatan ng tunay na nagmumulag sa ating mga puso, ng patuloy na may pagpupuri, pagpapasalamat at tunay na pagsamba. Sa dakilang pag-ibig na anak na Jesucristo na lagi nagpapaalala ng kanyang pagliligtas at ng patuloy na galak sa ating mga puso at sa ating mga buhay. Sa pakikisa ng Santong Espiritu ang siyang maghahari sa ating mga puso mula ngayon at magpakailan-kailan pa man. Amen and Amen. Okay? May isang bagay, yung ating pong alkansya, katulad po ng bagay sinabi ng ating ng ating CE, ay ibigay po natin to sa araw ng bukas para naman din naman po tayo mag-ahol. At sa chat po ng ating CC chair, meron po yata kayo nagiging pananagutan every year na per family na 200, 300. Pero alam ko po, mabigat ang 300 sa ngayon. No? Asa si Ate si Jay. Ikaw na kaya, magpaliwanag. Ayan, magandang umaga po sa ating lahat. Kaya po hinihikayat na maibigay lahat nung nagkaroon ng alkansya para mabilang po ng finance at makita natin kung kailangan ba yung contribution pa per family or sasapat na po yung malilikom natin sa alkansya kasi alam naman po natin mahirap ang buhay at pinagkakasya lang naman po natin ng kung anong meron tayo. So lahat po ng merong alkansya, yung mga hindi pa po nakakapagdala, pakidala na lang po tuwing simbang gabi para makita po natin kung
mapagkakasya naman po natin iyon. Hanggang pangalawang gabi po ng simbang gabi, December 17, deadline po ng alkansya natin para meron pa po tayong panahon kung hihingi po tayo ng iba pang contribution. Yun lang po, thank you. Okay, wala pa rin po tatayo at uuwi. Ano po, hingi tayo ng saglit na minuto para sa ating Ate Tonet. Pakitawag naman po. Yan ang ginagawa ng mga masikreto. Hindi namin nalaman agad. No? Pero sabi nga, it's better late than never. Yan, hindi na mapapayag ang inaon yung MC na di natin mabigyan ng tribute yung birthday ni Ate.